It's your love, the world is falling apart and I'm going crazy. Life's so crazy when you're in love. Tell me you love me, Jane. I'm gonna be a man. And everything you do, 'cause they were all yellow. Up the stars, look how they shine for you. And everything you do, 'cause they were all yellow. The skin, and then, sorry, hindi ko kabisado yung na naman. Kumain na kayo? Ngayon pala ako mag-lunch. Kakagising ko lang din. Mahal na bigas, no? Kala mo nabili na. Actually, noon makanin ako eh. Kaya lang yung sumisikip yung damit na mahirap gumalaw. Bibili ka na naman. Kaya pala yung iba talagang nagme-maintain ng height. Ay, nagme-maintain sila ng figure saka ng weight. O tama, ganun din yan. Para hindi sila hinihingal. Para yung mga damit nila na binili, kasya pa rin. So, ganun pala yung logic nun. Kasi tendency niyan, mag-gain ka ng weight or mag-lose mag-loss weight ka. Yung damit, maapektuhan siya. Bibili ka na naman ng maluwag. Paano kung pumayat ka, di ba? Basic. Pero ako, lately ko lang na-realize. Kumbaga, pag nag-gain ako ng weight, hindi na kasya sa akin yung damit, ang nag-a-adjust ako. Pero nung nakita ko nga sila at na-realize ko kung bakit, doon ko nalaman na sila yung nag-a-adjust. Hindi kasi ako masyadong pala kumbaga hindi ko masyadong ina-overthink yung mga ganun. Overthink talaga. Kala mo totoong kailangan ng utak eh. And don't talk when your mouth is full. Naka-live lang kasi ako. So, excuse me.
Bakit kami monitor ang pagkain ko? Gusto ko kasi makita yung behavior ko sa pagkain. Diba? Gusto ko makita yung sarili ko, parang naiinteresado ako. May ganun. May ganun pa eh. Kaya naman masama, diba? Exploring yourself for your own betterment. The sky. Medyo biyahe lang kainin yung may tangkay eh. Pagka isang kamay lang gamit mo. Look how we shine for you. Mother's Day nga pala ngayon, no? O, alam niyo na, Happy Mother's Day. I'm not a mother myself, but I have pamangkins. So, hindi pa rin applicable. Everything we do, you stay where all yellow. Nauhaw ako. Sobrang init. Bakit uhaw? Saya, lagi uhaw. Ko'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nanda na madali, puso'y namamaling, inat silupan. O giliw ako'y iyo. Excuse me. Excuse. Mawala ka man o ilaw ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Hindi ko kabisado yung kanta eh. Kayo na lang mag-adjust ha. Bakit uhaw? Sa'yo, laging uhaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Yung mga nagiinom, napagtanto ko na bago na pala yung motto ngayon. Hindi na siya drink moderately. Ang sabi sa akin, ang sabi sa amin, drink responsibly na. So, kung alam niyo yung mga health conditions nyo, ayaw nyo magkaroon ng kung ano-anong laboratory, gastusin, alam niyo na. Ang alak, hindi yan minamadali.
Moderate, moderate consumption lang. At kung alam nyo kayo yung mga tipo ng tao na war freak kapag nagiinom, video nyo yung sarili nyo para na-assess nyo. Diba? Anong behavior mo kapag ka ganito ginagawa mo, nagiinom ka. Hindi ko naman sinabi na maging self-conscious ka, but we're in the age na kailangan alam na natin yung mga ginagawa natin. Kala ko talaga totoo yun. Kala ko totoo yung mga sinasabi. Kala ko talaga yung expert eh. Nasa sa inyo naman yan. Wala naman nagpipigil sa inyo. Pero kung wala kayong pambili ng ibang gamit na mas importante, unahin nyo yung alak. Nag-isip-isip kayo. Tapos isusukan nyo lang. Yun na. Food trip mo na lang ng busog pa. Diba? Tama. Sabihin niyo puro hi-hi lang ako dito sa TikTok eh. Pagkain lang talaga yung gusto kong i-highlight dito. Pag kumakain ako. Wala akong balak manermon pero napakanta lang ako ng uhaw. Uhaw. Ang init. Gusto ko malamig na tubig na may yelo. Nag-iiwas din ako ng soft drinks. Kasi last time, nung nag-work ako as a call center agent, napainom ako ng 1 litro ng Coke. Nilagnat ako. Hindi ko alam kung bakit. Isang beses pa yun. Iba pa yung nagkasakit talaga ako sa sobrang nagpalit ng panahon. Na tumagal talaga ng ilang araw. Paano? Pagkatapos mo palang maligo, mainit na, di ba? Pagpapawisan ka. Lalakad ka, pagpapawisan ka. Kahit maglagay ka ng towel sa katawan mo, a-absorb nun, matutuyuan pa rin sa katawan mo, di ba? Ang tendency, pagka nagpunta ka sa malamig at hindi ka ganun ka, hindi ganun ka yung katawan mo mag-adjust. O hindi ka sanay sa ganun. Tama ba? Siyempre, yung temperatura, di ba, nagbabago. Kaya yun na naging sanhi nung ko nun. Nung trangkaso ko. Hindi ko akalain na aabutin ako for the first time, inaabot ako ng 2 weeks. Kesa mag-collapse ako sa labas. Kasi kapag nag-collapse ka, dagdag gastos yun. Lalo na kung hindi ka prepared sa gastusin, tama? Masama magkasakit, pero as much as possible, umiwas, diba? Lalo na kung wala mag-aasikaso sa'yo. Ikaw na yung may sakit, ikaw pa mag-aasikaso sa sarili mo, kaya dapat lagi kang prepared. Nakahanda na yung mga bago ka palang, pag sa tingin mo na bumibigat na yung katawan mo, take ka na ng mga pineapple juice. Late discovery ko nga, mga 5 years ago, ng Pocari. Hindi ko alam kung sa lahat ng tao nag-effective yun. Yung iba kasi ang iniinom, ibang drinks eh. Saka naman okay yun. So, kesa mag-oral hydrate ako, yun kasi templado na. Ang problema lang kasi kapag nalalaman nila na gusto mo yung isang produkto, tinataasan nila yung presyo.
Kala mo naman yung sweldo tinataasan agad. Grabe naman mag ano sa akin yung mga tao na to Kala mo talagang kailangan pa akong dumaan sa butas ng karayon. Talaga bang parang pinamumukha sa akin na sa dami-dami ng mga undergraduate, ako lang yung parang pinakabobo ba? Or maybe, so siguro nila mag-level up ako as more responsible, like mag-handle ka ng babe, maging supervisor ka or TL. Pero hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadaling tumanggap ng mga ganong pasanin. Lalo't meron ka ibang priority sa buhay. Pero kailangan ng sweldo. Pwede rin. Pero huwag mo akuin kapag hindi ka ready kasi mahirap naman yung parang binigay sa'yo tapos pinamumukha mo na parang napipilitan ka, di ba? Di, wag mo na lang tanggapin. Kung ready ka, talagang alam mo yung ginagawa mo, di go. Pero yung tatanggapin mo tapos hindi ka prepared, naapektuhan lang yung mga team. Yung tanggapin pag hindi mo kayang gampanan. Kasi pinamumukha mo lang sa katim mo na utang na loob nila sa iyo. Huwag mong gawing tanga yung, huwag mong ipahiya yung sarili mo kung hindi mo kaya. Marami na kasi ako na-encounter na ganyan. Kapag ka tumatanggap na ng trabaho, tapos yung parang feeling nila overbearing, hindi na nila magampanan kasi na-stress na sila. Nauna pa yung stress kaysa doon sa gawa. Hindi ko trip yung mga ganun tao. Kasi unang-una wala siyang masisisi doon kasi dinesisyon niya yun. Depende kung pinilit sa kanya talaga. Yung talagang pinush na sa kanya yun. Pero kung hindi naman pinush sa kanya, tapos tinanggap niya ng hindi pinag-iisipan, hindi ako bumibilib sa mga ganung tao. Kayo ba? Kayo ba bumibilib kayo sa mga ganun? Para kasi ang nangyayari, papansin yung mga ganun. Ako ng responsibilidad. Pag nai-stress na, nagtatantrums na, naapektuhan yung mga tao sa paligid. Di ba papansin? Kasi kung yung buhay mo pa lang, nahihirapan ka ng i-manage, ba't ka pa kukuha ng dagdag, di ba? Rereklamo ka, hindi ka nakakagala, hindi ka nakakaganito, hindi ka nakakaganon. Alam mo, napakasimple lang naman ang buhay, wag nang gawing komplikado. Nasa sa inyo yan. Hindi rin naman ako nandito para pangaralan kayo, no? Napag-usapan lang. Pasensya na ho. Pero salamat sa pag-view, ha. Kung nagugustuhan nyo naman ang aking mga sinasabi, sa atin na lang yan. Kung nauunawaan niyo yung sinasabi ko, salamat. Wala naman akong pinaaanohan na tao dito. Hindi ko naman meant na paringgan kayo or pagdukdukan sa inyo. Hindi naman kailangan, di ba? May kanya-kanya naman tayong sitwasyon. Saka hindi naman lahat ng pangyayari applicable sa ating lahat. So, kung ano lang yung key points or key takeaways na ma-apply nyo sa buhay nyo na makakatulong, di go. Kung hindi, di ignore nyo na lang, diba?
meron din kayong share, pwede nyo naman i-comment or gawa kayo na sarili nyong live. Kung gusto nyo akong itag-tag nyo ako. Pero hindi ko maipapangako na magbibigay ako ng review. Siguro kung mapapakinggan ko lang. Kung meron akong gustong i-add, siguro sabihin ko. Pero kung hindi naman na kailangan, kasabi nyo na lahat. Or kung wala naman din ako masyadong exposure or input doon sa mga sinasabi nyo, baka i-review ko lang siya or babasahin. Hindi na rin ako masyadong nag-acknowledge kasi pagka yung iba nakaligtaan mong i-acknowledge, baka sabihin hindi nabibigyan ng attention, di ba? Kaya kung ano na lang yung mababasa ko. Kung sakali lang naman. Hindi ko naman sinabi na maging consultant ako or whatever. Saka, hindi ko naman alam kung ano yung pinupunto nyo. Kasi sinasabi nyo. Maaring meron tayong parehas na sinasabi, pero sa iba nyo, ibang, kumbaga, iba yung pagkaka-apply nyo dun. So, ang kailangan lang namin maunawaan kung anong logic at ano ang rationale nun. Kumbaga, bakit ko ginawa yun? Para saan? Malay mo, may matutunan kami, di ba? You don't need to oblige yourself, but if you think people will realize something na makakatulong sa kanila, then do it. Wag lang kayo yung parang parang inaatake niya talaga yung tao. Na porket narinig niya na ganito siya, ganun din yung gagawin niyo. Ano yun, nagantihan na? Ano yun? Ang tanong, naikwento ba ng buo? Totoo naman yung sinasabi ng iba, diba? Hindi tayo pare-parehas ng mga tinatahak na, kumbaga kung halimbawa gusto mong kuhanin to, gusto mong mag-tourism, ganyan. Pare-parehas kayo mag-tourism, pero yung mga tinatahak, yung mga challenges sa araw-araw, magkakaiba. Pati kung paano nyo sinusolve yun. Kaya tama nga, wala kang kailangan ikainggit sa iba. Kung sila nakabili ng ganito, ikaw, kailangan mo ba? Kaya mo bang tustusan? Kaya mo bang i-maintain? Kasi kung isasanla at bibenta mo lang din later on, wag na, diba? Kumbaga, minsan manghihinayang ka, pero weigh mo muna. Para hindi kayong parang busaglak, bulaksak sa pera, ganun. Excuse. Maging masinop kayo sa pera. Hindi ko sinabi na magpakagutom kayo. Huwag rin kayong kumain ng sobra na itatapon lang. Kasi, sayang. Hindi mo yan marirealize kapag hindi ikaw ang gumagastos. Pero pagka ikaw na yung gumagastos, dun mo lang marirealize. Dun mo lang marirealize na marami ka nang sinasayang. Kala mo talaga, totoo yung mga sinasabi, no? Resource speaker. Kunin nyo na nga akong resource speaker. Paper Talk. I'm almost done with my late lunch.
Tapos na. Oh na ako. Over. Salamat po sa pag-join. Gusto ko mag-juice. Yung tubig kasi minsan nakakauta ay kapag ang tubig ang iniinom mo, sarap siya pagka uhaw ka, di ba? Pero minsan nakakauta kapag tubig lang kailangan talaga. Katulad ko, gusto ko may juice kasi hindi ako, pero masama rin yung juice masama daw. Ewan ko lang din kung ano, siguro dahil sa asukal siguro or kung anong condition meron ka sa katawan, di ko alam. Pero wala kasi akong Sprite or root beer or Royal. Okay lang din Coke pero mas preferred ko yung iba. Iced tea pala, okay yan. Lychee peach na iced tea. Grabe. Nawaw talaga ako. Sige, maiwan ko muna kayo ha. Thank you sa pag-view. Kain na rin kayo. Salamat po. Happy Mother's Day sa mga mother. And, ingat.